Relate ako! Kala, parang nahihilap na ako sa kanya. Nakaka-tense naman ang story. Iba talaga! More pa! Dear M.O.R. Ibang kilig sa orig. Dear M.O.R. Magandang araw sa lahat na nakikinig at sa lahat ng followers ng inyong programa. Ako po si Noreen, 24 years old at nagtatrabaho bilang admin staff sa isang pabrika dito sa Pampanga. Nakapagtapos ako ng business administration sa isang kilalang school dito sa lugar namin at ito ang kauna-unahang trabaho ko. Nung college, naging libangan ko ang pakikinig sa Dear M.O.R. Hindi ko inakala na mahuhook ako sa inyo ng sobra-sobra. Napasulat ako sa inyo ngayon kasi umaasa akong makakahingi ako ng payo at opinyon mula sa mga nakikinig. Mga kamorkada, pihikan kasi ako pagdating sa pagpili ng magiging partner or boyfriend. Nagkaroon na naman ako ng boyfriend dati, pero hindi rin kami nagkatuluyan dahil sa pagiging mapili ko. Ang gusto ko lang talaga ay yung lalaking kayang-kaya kong ipagmalaki sa pamilya at sa mga kamag-anak ko. Hayaan niyong simulan ko ang kwento ko sa pagpapakilala kay Tolits. Kuya, dyan na lang po sa tabi. Uy, Bes, wala akong barya dito. Ikaw na muna magbayad. Bawi na lang ako mamaya pag uwi natin. Sige, ito. O, yan. Thank you. O, kuya, ito na po yung bayad. Salamat po. Good morning, ma'am. Magandang umaga. Ma'am, umaga lang kasi kayo na yung maganda eh. Ikaw talaga, Bernabe. Ang aga-aga nang bobola ka na naman. Si ma'am naman. Sabi ko naman sa inyo, Tolits na lang ay tawag niyo sa akin. Huwag nang apelido ko. Okay, fine, Tolits. Bakit pa kasi ayaw mong tinatawag kita sa apelido mo? Halos lahat ng tao dito yun ang tawag sa'yo. Kapag sa kanila, okay lang. Pero pag sa inyo, ma'am, hindi. Ganun? Bakit naman? Kasi balang araw, magiging apelido mo na rin yan. Baka lang nakakalimutan nyo, no? May iba pong tao dito. Ay, sorry po, Ma'am Mimi. Good morning din po sa inyo. Good morning, Ten. O siya, maiwan ka na namin ha. Galingan mo dyan sa pagbabantay. Hoy, babae. Ano yun? Ha? Alin? Ano pa? Di yung pakikipagbolahan mo doon sa security guard natin. Uy, wala yun. Ito naman. Para namang hindi ka pa nasanay doon. Ganun naman talaga yung taong yun. Hoy, hindi Sa'yo lang yung ganun, no? Alam mo, feeling ko may gusto sa'yo yun. Wow, agad-agad? Oo kaya. Tingnan mo nga. Sa'yo lang bumabati ng ganun kasigla yun. Kapag sa iba naman, simpleng good morning lang okay na. Okay, so ano naman kung may gusto siya sa akin? Wala naman. Bakit? Hindi mo ba siya type? Malakas naman ang appeal niya. Lalaking lalaki at saka parang kayang-kaya kanyang ipagtanggol. Ay naku, hayaan mo siya. Kung may gusto siya, edi okay. Hanggang dun lang yun, no? Wala akong balak makipaglandian dito sa trabaho, okay? Pumunta ka na nga dun sa desk mo. Puro ka pa nga asar dyan eh. Okay, boss. Ay, nakakapagod. Makahiga nga muna sa sofa. Ay, kailan kaya ako yayaman? Nakakapagod ng magtrabaho ng walang oras sa office. Uy, may nag-text. Si Tolits lang pala. No matter how tough your day has been, remember you're the reason for someone's grin, and that someone is me. Quotes na naman. Talaga namang taong to, hindi nawawalan ng quotes. Thank you sa quotes. Napangiti ako ng slight kahit sobrang pagod. Smile emoji. Send! Hello? Hello, ma'am. Kumusta? Nabasa ko yung reply mo. Okay lang ba kayo? Oo, okay lang naman. Pagod lang talaga sa work.
Salamat sa concern, ha? Alam mo, ma'am, natural lang talaga na mapagod ka. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi maghapon ka nang tumatakbo sa isip ko Boom! Ang luma na nung pick-up line, ha? Pero sige, pwede na rin, benta pa rin naman. Pero alam mo kung anong hindi naluluma, ma'am? Ano? Ito yung pagtingin ko sa'yo. Tama na nga yan. Pero hindi, seryoso, ma'am. Okay ka lang ba? Oo, okay naman ako. Kailangan ko lang ng pahinga. Sige, ma'am. Ibababa ko na tong telepono para makapagpahinga na kayo. Magpahinga kayo mabuti, ha? Bye-bye. Bye, Tolets. Kita na lang tayo bukas. Mga kamorkada, ang totoo niyan ay matagal na kaming nakakapag-usap ni Tolit sa text. Kinuha ko ang number niya nung minsang may ibinilin akong gamit sa guardhouse. At mula nga noon ay nagsunod-sunod ang pag-message namin. Hindi ko yun nakwento sa best friend kong si Mimi. Sigurado kasi akong kakansyawan lang ako noon pag nagkataon. Nung una, wala naman talaga akong balak patagalin ang pakikipag-text at tawagan ko kay Tolits. Pero hindi ko namalayan na nag-e-enjoy na akong kausap siya. Palagi niya akong pinapatawa. Magaan siyang kausap. Kung minsan nga ay nagpapakita din siya ng concern sa akin. Sa totoo lang, ilang ulit na rin siyang nagpaparamdam na may gusto siya sa akin. Hindi naman mahirap magustuhan itong si Tolits. Hindi man siya sobrang gwapo, malakas naman ang dating niya. Okay naman na talaga si Tolits. Pero may nalaman kasi ako na nakabawas sa pogi points na meron siya. Isang bagay na natuklasan ko nung pumayag na akong makipag-date sa kanya after ng ilang buwan ng pangungulit. Upo ka, ma'am. Salamat. Thank you, ma'am, ha? Kasi sa wakas, pumayag na kayong makipagkita sa akin. Kaya lang, pasensya na kung dito sa maliit na restaurant ko lang kayo nadala. Ayos lang, hindi naman ako maarte. Alam ko naman yun, ma'am. Halataan naman yun sa inyo, Yan pala, tigil-tigilan mo na yung kakatawag sa akin na ma'am kapag tayong dalawa lang yung magkasama. Hindi ba sinabi ko na yan sa'yo? Sa office mo lang ako tawagin, ma'am. Okay, sige. Teka, bakit pala dito ka nakipagkita sa Apalit? Sa San Fernando pa yung opisina. Malayo-layo din yun. May pinsan kasi ako dito. Doon ako dediretso after natin dito. Sa kanila ako magpapalipas ng weekend. Okay. Ay, nga pala. Pwede ba kitang i-add sa Facebook? Ito, pakitype na lang yung name mo para ma-add kita. Sure, akin na. Oh, eto na. Yun. Salamat. Medyo matagal din pala dumating yung pagkain dito, ano? Ay, may nag-notif yata sa Facebook ko. Wait, i-check ko lang, ha? Sige lang. Tolits, ikaw ba tong nag-add sa akin? Patingin? Oo, ko yan. Profile ko yan. Oh, okay. Bakit ganito? Ang gulo ng pagkakaspell sa pangalan mo. Hindi ko tuloy maintindihan. Ano ka ba? Yun yung uso ngayon, yung inaartehan yung pangalan sa Facebook. Tapos yung ibang details na nakalagay dito tungkol sa'yo, works at... Hayaan mo na nga. Sinasadya ko yan. Para cute tingnan, di ba? Okay. Sa wakas, makakapag-lunch na rin. Kapagod ha? Sandamakmak ang aura sa office, daming gawain, kaloka. Oo nga, wait ha. Lapag ko lang muna tong baon ko. Magtitimpla lang din ako saglit ng kape. Okay. Ay, Bes, may nag-text sa'yo. Wait, babasahin ka na. Happy lunchtime and... Wag! Ano ba? Huwag ka nga nakikibasa ng text ng iba? Wow, grabe ha. Para namang hindi tayo sanay naghahalongkatan ng phone.
Ano bang meron dyan at iwas na iwas kang makita ko yan? Basta! At saka, kahit naman ma-open ko yung message, hindi ko rin naman maintindihan. Ang gulo-gulo ng pagkakatype, Diyos ko. O, edi okay para hindi mo magets yung message. Sino ba kasi yung ka-text mo na hindi nakaregister sa contacts mo? Nakakaloka ha? Anong petsa na, bes? Ganyan pa rin siya mag-text? Hindi ko akalain na ganyan na pala ang mga type mo ngayon, ha? Ka-text lang naman to Pagka-text, type agad. Hindi ko lang naman kasi ma-imagine na nag-aaksaya ka ng oras sa ganyan. Pati yung spelling, hindi man lang chinecheck bago isend. Happy launch time, as in Launch. Ano yun? Spaceship? May pag-launch sa outer space, ganun? Alam mo, ang dami mong napapansin. Kumain ka na nga lang dyan. Ay, nako kang babae ka. Ayusin mo yung mga desisyon mo sa buhay, ha? Hindi naman sa sinusukat ko ang IQ ng ka-message mo. Pero, Diyos ko naman, bes. Kung yung pag-type nga niya hindi niya maayos, paano ka mabibigyan ng maayos na buhay niyan? Ay wow, maayos na buhay agad. Ka-message nga lang, di ba? Ka-message lang, jojoain agad. Sus, doon na rin papunta yun. Ay, wait. Siguro ubod ng gwapo yung ka-message mo, no? Kaya kahit wala siya sa spelling, tinutuloy mo pa rin. Hoy, hindi naman! At saka kahit naman nag-uumapaw ang kagopuhan ng lalaking to, kung ganito naman mag-message, turn off pa rin sa akin, no? Oh, yun naman pala eh. Bakit nakikipag-message ka pa rin dyan? Basta, ang dami mong kuda. Nakalimutan ko na tuloy yung kape na titimplahin ko. Diyan ka na nga, lilipat ako ng table. Bahala ka dyan. Ay, ang taray ng lola mo. Hoy, babae, bumalik ka dito. Mga kamorkada, hindi ko maamin kay Mimi na ang ka-text ko ay walang iba kundi si Tolitz. Kasi naman, hindi pa nga niya alam kung sino nahusgahan na niya agad si Tolitz dahil lang may sarili siyang style sa pagme-message. Okay, sige, aaminin ko na. Turn off talaga yung style ng pagme-message ni Tolitz. Pasintabi na lang sa nakikinig pero napaka-jejemon kasi ni Tolitz. Hindi naman sa hinuhusgahan o minamata ko ha, pero para sa katulad ni Tolitz na medyo may edad na, tapos ganun pa rin siya mag-text, off talaga. Sabihin nyo ng mababaw, pero iba kasi yung dating sa aming mga babae kapag maayos ang grammar ng isang lalaki. Hindi lang yan sukatan ng talino. Feeling ko kasi kapag maayos mag-text ang isang lalaki, ibig sabihin, mas nabibigyan niya ako ng atensyon. Ayoko naman husgahan ang buong pagkatao ni Tolitz dahil lang doon. Kaya nga hinayaan ko na munang unti-unting maglapit kami ni Tolitz. Went with the flow muna, kumbaga. Yun nga lang, habang tumatagal, ay parang dumarami ang dahilan para mas lalong ma-turn off ako kay Tolitz. O yan, saktong 3,000 yan. Sigurado ka bang kasya na yan para dun sa kailangan ng kapatid mo? Oo. Pasensya ka na ha. Sa'yo pa talaga ako nakahiram ng pera. Wala kasi akong malapitan eh. Okay lang. Kaya mo, babayaran din kita kagad-agad pag sweldo ko. No rush ha, para hindi ka masyadong mabigatan kahit hulug-hulugan mo na lang. Sige. Salamat talaga. Nakakaya tuloy sa'yo. Wala yun. Huwag mong masyadong isipin yon. O sige, mauna na ako ha. Baka may makakita pa sa atin na magkausap eh. Baka kung ano pang isipin nila. Okay. Ingat ka ha. Tolitz? Yung favor pala na hinihingi ko sa'yo, yung pinapabili kong charger ng laptop. Kasi diba sabi mo luluwas ka ng Maynila? Baka pwedeng makisabay. Ay, oo nga pala. Ano nga yung detalye ng bibilhin? Eto, wait. Ito yung nasirang charger ng laptop ko. Hindi kasi ako makahanap niyan dito eh. Okay. Pwede ko bang dalhin na lang to para ipakita ko na lang dun sa bibilhan ko? Oo naman, dalhin mo na yan. Pero Tolitz, pakitignan na rin yung specs ng charger ha. Kasi sabi nila kailangan daw pareho yung voltage eh. Okay. Sige. Tatandaan ko. Okay, salamat. Baka sa makalawa ko na may abot sa'yo kung sakali ha. Sure, no problem.
sigurado ka talaga ha? Okay lang sa'yo na dito tayo kumain sa fast food? Oo naman, bakit naman hindi? Paborito ko nga dito eh. Okay, sige, kaya ka na. Nga pala, Noreen. Pasensya ka na, pero may gusto lang sana akong itanong sa'yo eh. Ano yun? Medyo matagal din ako nag-ipon ng lakas na loob, kaya sana wag mo mamasamain ha. Sige na, wag ka nang mahiya. Ano ba yun? Noreen, pwede ba akong umakyat ng ligaw sa'yo? Akyat talaga? Ayaw mo bumaba? Ha? Joke lang. Okay lang naman. Okay lang, sigurado ka? Oo nga, bakit naman hindi? Masaya ka namang kasama, tsaka mabuti ka namang tao. Thank you. Thank you, Noreen. Thank you talaga. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman sasayangin yung chance na binigay mo sa akin eh. Wala yun. Pero manliligaw ka pa lang ha, hindi pa ako nangangako na sasagutin kita. Oo naman, walang problema dyan. At saka Tolits, pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo? Kapalit ng pagpayag ko na manligaw ka sa akin? Ano yun? Well, hindi naman talaga para sa akin to, para din naman sa'yo. So technically, hindi siya favor. Pero sana, tanggapin mo na lang siya bilang challenge ko sa'yo. Okay, sige, game ako dyan. Ano ba yan? Pwede bang i-promise mo sa akin na mag-e-enroll ka ulit at magtatapos ka ng pag-aaral? Medyo mahirap yan ha. Pero... sige! Sisikapin ko! Yay! Ayos! Asahan ko yan ha. Ay, teka lang pala. Dala mo ba yung charger ng laptop na pinabili ko? Oo nga pala. Ay, teka, munti ko na makalimutan. Wait lang ha. Eto. Yay! Thank you! Patingin nga ako. Teka, bakit ganito? Ha? Anong bakit? Tolits, hindi mo pinakita yung charger ko, no? Hindi na. Kasi sabi mo naman, di ba, dapat 20 volts yung charge. O, tinandaan ko pa nga, di ba? Di ba 20 volts naman yan? Oo nga, kaso iba naman yung size ng dulo ng charger. Paano magkakasya sa laptop ko to? Lang, patay. Oo nga, no. Hindi ba, alay. Pwede ko pa na maibalik yan. Ipapalitan ko na lang. Tolits naman eh. Ay, hindi ko na nga pinaalala sa'yo na tingnan yung dulo ng charger kasi akala ko alam mo na. Sorry na talaga, Noreen. Huwag kang mag-alala. Papalitan ko na lang. Ano pa nga bang magagawa ko? Paano yan? Maghihintay na naman ako ng ilang araw niyan. Pasensya ka na talaga. Common sense lang naman kasi. Kung ano pa yung obvious, yun pa yung hindi chinek. Noreen? Bes? OMG, nandito ka rin pala? Ano ginagawa mo? Hi, Bernabe. Ikaw pala yan. Good morning, Mami Mi. Good morning din. Kayo ha? Bakit magkasama kayong dalawa dito? Sabi ko na nga ba eh. Nagkakagustuhan na kayong dalawa eh. Siguro nagde-date kayo, no? Ganun ang... Hindi. Hindi kami nagde-date. At saka, bakit naman ako makikipag-date kay Tolits? Bakit kayo magkasama? Kasi umorder ako sa kanya ng charger ng laptop. Tama, ito. Nalaman ko kasi na nagpapasabay pala siya ng mga ganito. Okay. Sabi mo eh. O sige, iwan ko na kayo. Enjoy your business deal, ha? Babush! Bye! Ingat ka! Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Ipagmalaki. Mga kamorkada, hindi ko na napigilan ang sarili ko na mag-deny kay Mimi nung time na yon. Hindi ko rin alam kung bakit, pero parang yun yung automatic reaction ko. Ramdam kong nasaktan si Tolits. Biglang nawala yung excitement niya. Aminado naman ako na hindi tama yung ginawa ko. Ikinahiya ko siya. Pero bago niyo ako husgahan, gusto ko lang din linawin. Hindi ko siya dinidenay dahil security guard siya at ako ay may magandang posisyon sa company namin. Sadyang marami lang talagang mga bagay na nakaka-turn off kay Tolits. Bukod sa hindi maayos ang pag-spell at grammar sa messages, hindi rin maganda ang profile ni Tolits sa social media. Yung tipong mahihiya ka pag sinearch ng kamag-anak mo yung profile niya. Isa pa yung hindi siya financially stable. Remember nung nanghiram siya sa akin?
At ang pinakamalala ay yung kawalan niya mismo ng common sense. Oh, sige, sabihin na natin gwapo at matipuno ka. Pero pag meron ka na ng mga nasabi ko, wala, bagsak talaga. Alam ko na ang pakikipagrelasyon ay isang two-player game. Dapat parehong babae at lalaki ang nagtataglay ng magagandang katangian para maging swak sila. Pero aminin na natin dito sa Pilipinas, mas sanay tayo na lalaki ang nanunuyo. Sa kasamaang palad, kahit nga pasado naman sa akin si Tolits pagdating sa looks, hindi ko magawang maipagmalaki si Tolits sa mga taong kakilala ko. O ito, Bes, okay na ba to? Parang mas bagay to dun sa theme na gagamitin natin sa event ng company. Ay, bongga! Oo nga, Bes, ang ganda niyan. Sige, yan na lang. Kaso kapag ito yung in-order natin, weekend pa daw madideliver sa office. Oh, problema ba yun? Di, ibilin mo kay Papa Tolits mo. Doon muna sa guardhouse, tapos kunin na lang natin sa Monday. Total close naman kayo, di ba? Wow, Papa Tolits talaga? Kunyari ka pa, bet mo rin naman. Nye. Pero seryoso, Bes, may napapansin ako sa inyong dalawa. Ano naman yun? Bakit parang hindi na kayo nagpapansinan? Samantalang dati kapag nakikita ka niya, kulang na lang lumabas ang gilagid niya sa ngiti eh. Sira! So ano nga, LQ ba kayo? Anong LQ yung pinagsasasabi mo dyan? Bakit kasi ayaw mo pang ichika sa akin yung real score yung dalawa? Okay, fine. Pero sikreto lang natin tong dalawa, ha? Nanliligaw sa akin si Tolits. Oh my God, seryoso? Hello, Bes, I'm very happy for you. Pero teka, kung nanliligaw siya sa'yo, bakit ang cold niyo sa isa't isa? Kasi Bes, napag-usapan namin na maging discreet sa office para naman hindi makahalata yung mga katrabaho natin. Okay. Kailan mo balak sagutin? Sagutin? Oo, kaya nga nanliligaw, di ba? Para sagutin mo at maging kayo. Ay, alam mo, Bes, sa totoo lang, wala rin akong balak sagutin siya eh. Ha? Bakit naman? Ewan ko, basta may mga katangian siya na, alam mo yun, medyo nakaka-turn off, kaya hindi ko pa alam kung sasagutin ko. Like? Basta mahabang kwento. Kung wala ka namang balak sagutin yung tao, sabihin mo sa kanya. Kawawa naman si Tolits, umaasa sa wala. Ay, hayaan mo na lang muna siya. Pareho pa naman kami nag-e-enjoy, kaya tuloy lang muna namin. Sinabi ko naman sa kanya, hindi ka ako makakapag-promise na sasagutin ko siya sa bandang huli. Tolits? Sorry, hindi na ako kumatok. Bukas kasi yung pinto eh. Kanina ka pa? Hindi naman masyado. Sakto lang. Wait lang ha. May nakalimutan pala akong bilhin sa tindahan. May iwan ko muna kayo. May dala pala akong pagkain, no? Thank you. Hindi ka man lang nagsabi na pupunta ka pala. Alam mo, tama si Mimi. Ha? Kung wala ka palang balak sagutin ako, sabihin mo na. Huwag mo na akong paasahin. Bakit na rin? Dahil ba kahit anong gawin ko, hindi ako makakapasa sa standards mo? Ganun ba? Tolits, hindi naman dahil dun Ano? Ano yung dahilan mo? Sa bagay, yun nga naman din ang napagkasunduan natin na hindi mo may papangako sa akin na sasagutin mo ko. Kaya lang, tako pala talaga, ano? Hindi ko man lang nagets na palatandaan na pala yun na wala ka naman talagang balak sagutin ako. Tolits, hindi sa ganun. Mali kasi yung pagkakaintindi mo eh. Pero kailan ka mag-alala. Totoo niyan, kaya ako pumunta dito kasi gusto ko na rin magpaalam sa'yo. Magpaalam? Bakit? Para saan? Titigil ko na muna yung panliligaw ko sa'yo. Nalala mo yung usapan natin na mag-enroll ako sa susunod na pasukan? Hindi ko na kasi matutuloy yun eh. Di ba sabi mo, yun yung kapalit ng pagpayag mo na manligaw ako sa'yo? Teka, bakit? Basta, hindi na rin siguro mahalaga yun. Total, sa wala din naman pupuntahan lahat eh. Kaya mas okay na rin siguro yung ganito. Masakit lang kasi nahirapan akong tanggapin na hindi ko na matutuloy yung panliligaw ko sa'yo. Wala din naman palang patutunguhan ang lahat.
Ang hirap ipaliwanag. Pero aaminin ko na nanghihinayang ako nung sinabi ni Tolitz na hindi na niya itutuloy ang panliligaw sa akin. Hindi niya sinabi ang totoong dahilan, pero alam kong dahil yon sa hindi niya matutupad yung ipinangako niya sa akin na magtatapos siya ng college. Nung mga time na yon, gusto ko nang bawiin na lang yung kondisyon ko. Lalo na nang masaktan ko siya nung marinig niya yung usapan namin ni Mimi. Tuluyan na niya akong iniwasan. Hindi na siya nagparamdam sa text. Sa tuwing magkikita naman kami sa trabaho, ay hindi na niya ako binabati gaya ng dati. Unti-unti kong na-miss si Tolitz. Dito ko na napag-isip-isip na nasanay na akong nandyan siya. Na may masiglang bumabati sa akin sa umaga at sa gabi naman may nagtatanong kung kamusta na ako. In short, hinahanap-hanap ko si Tolitz. Napansin ko rin na dumadalas ang pag-absent niya sa trabaho. Buti na lang talaga at nasa iisang kumpanya lang kami at nalaman ko ang dahilan ng madalas na pagkawala ni Tolitz. Excuse me po, saan po yung room 505 kay Mrs. Bernabe po? Diretso lang po kayo dyan sa may hallway. Pagdating po sa dulo, kanan, tapos pangatlong pinto po. Okay, thank you. Room 503, 504, 505... Heto na! Oh, Nay. Ubusin niyo itong pagkain niyo at nang makainom na po kayo ng gamot. Oo na. Huwag mo na akong subuan. Ikaw talagang bata ka. Kaya ko ng sarili ko. Magandang hapon po. Noreen? Hi. Oh, may bisita ka pala eh. Sige na, asikasuhin mo na yan. Kaya ko na to. Naku, okay lang po. Bumisita lang po talaga ako. Sus, ikaw si Noreen, hindi ba? Opo. Oh, ikaw yung laging kinikwento sa akin nitong si Joselito. Sige na, mag-usap na kayo. Okay po. Ay, huwag kayong mag-alala, Nay. Babalik din po ako kagad. Sige na, parating na rin naman yung kapatid mo. May makakasama na ako. Sige po. Tara, doon tayo sa lobby. Hindi mo naman sinabi sa akin na na-ospital pa lang nanay mo. Hindi na rin naman mahalaga yun. Kaya ba hindi ka maka-enroll kasi nagastos mo na yung pera? Oo eh. Teka, paano mo pala nalaman yung tungkol dito? Sus, paano hindi ko malalaman nag-apply ka ng salary loan sa company para dito sa medical expenses ng nanay mo? Alam mo namang dumadaan lahat sa amin yun, di ba? Ganun ba? Salamat sa pagpunta. Walang anuman. Siguro sobrang turn off ka na sa akin ngayon, oh. Kasi bukod sa wala akong ipon, puro pa ako utang. Ano ka ba? Hindi Anong hindi? Yun nga yung pangako ko sa'yo na mag-e-enroll ako. Hindi ko nagawa. Ayos lang. Bilib na ako sa'yo ngayon eh. Bakit naman? Kasi nagagawa mong isakripisyo yung pangarap at pansariling kagustuhan mo para sa pamilya mo. Ibihira kaya yung ganun. Yung inuuna yung kapakanan ng pamilya. Lalo na ng magulang. Actually, parang biglang tumaas nga yung pogi points mo sa akin eh. Talaga ba? Oo nga, promise. Actually, parang gusto ko na tuloy tanggalin yung kondisyon ko ngayon. Teka, seryoso ba yan? Seryoso ako, no? Actually, tingin ko nga, wag ka na kaya manligaw sa akin. Interesado ka pa rin bang maging boyfriend ko? Tolitz! Ari! Oh my God! Bakit mo naman sinampal yung sarili mo? Totoo ba lahat yung sinasabi mo? Hindi naman ako nananaginip, no? Parang di ako makapaniwala eh. Totoo nga. Pero syempre, hahayaan kitang ayusin muna lahat ng dapat mong ayusin sa pamilya nyo. Mag-focus ka muna sa kanila, tapos kapag okay na at kung gusto mo pa rin ako, sabihan mo lang ako, okay? Okay. Okay pa sa alright.
Mga kamorkada, aaminin ko na mali ang naging pagtrato ko kay Tolitz. Wala naman siyang ginawa kundi ipakita kung gaano ako kahalaga sa kanya. Pagkatapos nga ng pagkikita namin na yon, ay inayos na nga ni Tolitz paunti-unti ang mga problema sa kanyang pamilya. Hindi nga nagtagal ay naging kami na nga nitong si Tolitz. Iba pala kasi talaga ang pakiramdam kapag yung taong napili kang mahalin ay handang gawin ang lahat para sa'yo. Kahit na nga nagpalipat ako ng branch ay tuloy-tuloy pa rin ang pagpapakita ni Tolitz kung gaano ako kahalaga sa kanya. Sa kasamaang palad, kahit na nga kami na ni Tolitz at kahit sobra-sobrang pagmamahal ang ibinibigay niya sa akin, kahit na tinanggap ko na siya bilang boyfriend, ay hirap pa rin akong ipakilala si Tolitz sa buong mundo. Sigurado ka, baby ko? Hindi ka na magpapasundo? Malayo-layo rin yung kinainan nyo ng mga office mates mo, ah. Hindi na po. Kaya ko nang umuwi mag-isa. O, sige, ingat ka. Balitaan mo na lang ako kung tapos na kayo. Opo. O sige na, baba ko na tong phone, ha? Okay, baby ko. I love you. I love you too. Bye. So, paano guys? I have to go. Nandiyan na pala yung sundo ko. Wow, boyfriend mo? Yup, kayo. Paano kayo uuwi? Susunduin din ako eh. Okay, ingat kayo ah. Bye. Ikaw, Noreen, wala ka bang sundo? Ha? Wala akong sundo. Magko-commute lang ako. Oh my God! Si Tolitz ba to? Sabi ko sa kanya nga, huwag na ako sunduin eh. Hi, baby. Tolitz! Bakit ka nandito? Noreen? Sino to? Boyfriend mo? No! Of course not. Siya si Tolitz. Friend ko. Oh, okay. So, I guess may sundo ka na pala? Yeah, actually. Okay, ingat kayo ah. Bye din, Tolitz. Bye. Ano, tara na? Tolitz, tara na. Tara. Maraming salamat sa pagsundo. Ingat ka sa pag-uwi. Wala nga naman. Pasok na ako sa loob. Noreen. Tolitz? Bakit? Ha? Bakit, Noreen? Ha? Bakit kailangan mo ko itanggi sa mga bago mong katrabaho? Ay, Tolitz. Noreen, bakit? Bakit kailangan mo pang sabihin sa kanila na kaibigan mo lang ako? Ay, di ba sinabi ko naman na sa'yo? Huwag ka nang pumunta. Ang sabi ko sa'yo, huwag mo na akong sunduin. Bakit kasi tumuloy ka pa rin? Sinabihan na kita eh. Wow! Pasensya na ha. Pasensya na kung inuna ko yung kaligtasan mo kasi di ba nga, girlfriend kita? Okay, sorry. Sorry kung dininay kita kanina. Pasensya na kung sinabi ko na friends lang tayo sa harap ng mga bagong office mates ko. Noreen, bakit? Ha? Bakit kailangan mo pang gawin yun? Bakit? Noreen naman, akala ko naman tapos na tayo sa ganito. Eh bakit ba? Tolitz, sorry ha. Sorry pero hindi pa kasi talaga ako handang ipagmalaki ka sa ibang tao. Wow! Sakit ha? Hindi mo kaya pagmalaki? Ha? Hindi mo kayang iharap sa mga kakilala mo? Ha? Bakit? Bakit, Noreen? Tolitz. Noreen! Ha? Bakit? Dahil ba hamak na security guard lang ako? Ha? Kasi di ako mayaman, ganun ba? Hindi sa ganun. Hindi ganun, Tolitz. Eh ano nga?
Hindi mo kasi ako maintindihan. Umamig ka na nga, ha? Noreen, sabihin mo na. Sige na. Tolits, ano kasi? Diyos ko naman, Noreen naman. Kaya ka ba nagpalipat ng branch kasi ayaw mong malaman na makatrabaho mo na boyfriend mo ko, ha? Kinahihiya mo ba ako? Diyos ko. Noreen, hiyang-hiya ka ba sa akin, ha? Tama na, Tolits. Alam mo, ha? Hindi lang ito yung unang beses na ginawa mo to, eh. Ilang beses na to, eh. Alam mo kung ano yung masakit? Sa tuwing ginagawa mo sa akin to, lagi ko tinitiis ang sakit. Tinitiis ko yung sakit kasi mahal kita, eh. Handa ako isagot sa buong mundo yun, eh. Mahal din naman kita, Tolits. Kaso ano? Kaso hindi ako yung tamang boyfriend para sa'yo, ha? Mahal mo ako pero may kulang pa rin. May kulang pa rin sa akin, ha? Alam mo na rin. Pagod na ako. Siguro tama na muna to, ha? Teka, Tama na, Noreen, tama na. Kung hindi ka naman pala handang iharap ako sa mga kakilala mo bilang boyfriend mo, wala na rin siguro dahilan para ipagpatuloy pa natin tong relasyon na to. Tolits. Baka sadyang hindi mo lang ako ganun kamahal. Kasi kung mahal mo ko talaga, hindi mo ako ikakahiya, eh. Kung totoong mahal mo ko, kahit nakahiya-hiya ako, hahanap ka ng paraan para ipagmalaki ako. Kasi kung ako yan, ha? Mabibingi ang lahat sa pagsigaw ko na mahal kita. Pwede pa naman nating ayusin to. Tolits, maluwag ka naman na ngayon, di ba? Kaya mo nang ayusin yung sarili mo. Makakapag-aral ka na, Tolits. Please. Nina? Babay na, Noreen. Sana mahanap mo ang taong talagang para sa'yo. Ipagdarasal ko to sa sarili ko. Mga kamorkada, doon na nga tuluyang nagtapos ang love story namin ni Tolits. Sobra-sobra siyang nasaktan sa mga nagawa ko sa kanya. Siguro ngayon marami na ang nagagalit sa akin dahil sa nagawa ko. Alam ko namang nagkamali ako. Pagkatapos ngang makipaghiwalay sa akin ni Tolits, ay agad ko din naman siyang sinubukang kausapin. Kahit anong pilit ko, ay sarado na si Tolits pagdating sa akin. Mahal ko naman talaga si Tolits, pero tao lang ako. Tao lang ako at sadyang may preference lang ako pagdating sa makakapareha. Akala ko talaga nung nakita ko kung gaano ka-dedicated bilang anak si Tolits ay magbabago ang isip ko. Pero wala eh, may hinahanap pa rin talaga ako. Inuulit ko lang, minahal ko si Tolits at akala ko talaga magbabago na ng tuluyan ang standards ko. Pero wala eh. Hindi talaga. Hanggang dito na lang ang kwento ko, mga kamorkada. Handa ako sa lahat ng panghuhusga na ibabato nyo sa akin. Kaya ko rin naman binahagi ang kwento kong ito sa inyo. Alam kong marami kayong masasabi. Maraming salamat sa oras na binigay nyo sa kwento ko. Lubos na gumagalang, Noreen. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Ipagmalaki. Dear M.O.R. Magandang araw po mga kamorkada. Ako nga po pala si Theo, 24 years old at isang law student dito sa Maynila. Sumulat ako para i-share ang story ng first love ko. Hindi ko alam kung may mapupulot ba kayong aral sa istorya ko,
Dahil kapag binabalikan ko lahat na nangyari ay puro panghihinayang lang ang nararamdaman ko. Nagsimula ang lahat noong senior high school ako at nang kumatok sa pintuan ng classroom namin si Iris, isang transferee student. Sa araw na yon, nagbago ang ikot ng mundo ko. Okay guys, settle down. Upo muna lahat. Okay, Teo, saan ka pupunta? Babalik na po sa upuan ko. Dito ka muna. Pati ikaw, Kat. Dito muna kayong dalawa. Ano pong gagawin, sir? Wala. Tumayo lang kayo dyan. Okay guys, makinig. Bali si Teo at Fred ang magiging class representatives natin. Wala na tayong class president o muse o kung ano man ha. Iwan na natin yun sa junior high. Ngayong nasa senior high school na kayo, ganito na ang magiging setup natin. Huwag na ako, sir. Pagod na ako maging class rep. Ikaw yung nirecommend ni Ma'am Alice eh. Kaya na yun, Kat. Hoy, bakit ako? Ayoko rin, sir. Ang hirap sabihan ng mga kaklase namin. Okay na yan. Kaya nyo yan. Exempted naman kayo sa ibang activities tapos may extra points pa kayo sa akin. Okay na ako, sir. Hindi ko na kailangan nun. Ang yabang naman ni Valedictorian. Ang hirap kasi sa way ng mga yan eh. Tumigil kayong dalawa. Okay, class. Sino agree na gawing class representative si Kat at si Teo? Oh, wala na. Majority na ha. Good morning po, sir. Good morning. Anong sa atin? Ito po ba yung class B18? Ikaw ba yung transferee? Opo. Okay, halika. Introduce ka muna. Opo? Pakilala mo yung sarili mo. Hello guys. Ako pala si Iris Mendoza, 18 years old. Dati akong STEM student pero nag-transfer ako sa UMS kasi pagod na ako mag-math eh. Okay. Welcome sa klase, Iris. Umupo ka muna dyan. Sa tabi ni JJ, sir. Walang nakaupo doon. Okay. Doon ka muna sa likod, Iris. At saka ito nga pala si Kat at si Teo, yung class representatives natin. Pwede mo silang lapitan kung may concerns ka, ha? Pwede ka rin magpaturo kay Teo sa kahit anong subject kasi genius yan. Sige. Hindi naman. Sige na, mamaya na kayo mag-away-away, ha? Umupo na kayo dyan para makapag-start na tayo ng klase. Wala na bang concerns? Ako, sir, meron. Ano? Teo, pwede bang dun ka sa likod umupo? Wala nang upuan sa likod. Palit kayo ni JJ. Ang tangkad-tangkad mo, nasa unahan ka. Di ko tuloy makita yung board. Oo nga naman. Teo, ang laki-laki mo. Diyan ka muna umupo sa second row. Natawa tuloy sa'yo si Iris. O, JJ, tumayo ka muna dyan. Palit kayo ni Teo ng upuan. Okay, upo na lahat. Hello. Hello. Ang tangkad mo nga. Oo nga eh. Di ka pwede sa unahan. Ang labo kasi ng mata ko. Tingin? Huh? Kakaiba yung kulay ng mata mo, no? Oo, medyo. Grabe naman. Landian agad kaka-start pa lang ng klase, ah. Ha? Anong, Teo, Iris, makinig kayo dito, ah. Sorry po, sir. May tinatanong mo lang po si Iris. Pag may tinatanong, dapat ganun kalapit yung muka? Hindi po. Okay, tigilan niyo ako sa palusot niyo, ah. Makinig kayo. Teo! Oh! Hello ulit. Hello. Pwede ba kitang maabala? Sige, ano yun? Magpapatulong lang sana ako. May mga subjects kasi ako na kailangang habulin kasi nga transferee ako. Sige, go lang. Pwede ba ako makiupo? Oo naman, upo ka. Anong subject ba yan? Actually, medyo madami eh. Okay lang. Gusto mo tuwing hapon, meet tayo dito para matulungan kita. Legit ba? Oo naman. Ay, thank you, Teo! Mga kamorkada, nagsimula ang lahat sa mga afternoon study sessions hanggang sa tumagal ay halos buong araw na kami magkasama parati ni Iris.
Minsan ay bumibisita na rin siya sa bahay o minsan naman ako yung bumibisita sa bahay nila. Akala nga nila tito at tita nanliligaw na ako noong mga panahon na yun. Pero kinlarify naman namin ni Iris na talagang close friends lang kami. Madalas din kaming gumagala tuwing weekends, nanonood kami ng sine at magkasamang gumagawa ng mga schoolwork. Bago ko pa mamalayan ay nahuhulog na pala ako sa best friend ko at hindi ko alam kung paano yun aaminin sa kanya. So, bale, Theo, ikaw na lang sa RRL natin. Mag-link ka naman doon. Tapos si JJ sa intro. And then ako na sa... So, ano? Ha? Si Iris ba yung i-research natin? Anong sinasabi mo? Halatang halata ka. Yun ang sinasabi ko. Grabe tumitig eh. Halatang ano? Crush mo. Diyos ko, napaka-slow. Hindi ah. Best friends lang kami. Best friend na may konting. Sana kami na lang. Tigilan mo nga ako. Titigilan kita kapag tumulong ka na dito sa research. Ikaw na nga lang inaasahan ko eh. Alam mo namang tagaluto lang ng pansit kanto si JJ. Sige na. Akin na. Theo! Oh, Tapos na ba kayo? hindi pa eh. Asan si JJ? Pinapag-print ko. Yun lang ang bag niya eh. Sige. Mamaya na lang pala, Theo. Hindi, okay lang. Ngayon mo na sabihin. Wala pa naman kaming ginagawa. Walang ginagawa? Mamaya na nga lang. Ngayon na. Curious na ako eh. Di ka ba curious sa research natin? Mamaya na nga lang. Mabilis lang naman. Sabihin mo na. Ang sarap manapak ng groupmate. Papatulong lang sana ako sa introduction tsaka RRL. Yun kasi yung part ko sa research namin eh. Sakto, yun din ang part ko. Gaga, kay JJ yung intro. Hindi, ako na lang gagawa. Baka mamaya, ma-plagiarize lang yun eh. Usap na lang tayo mamaya. Sige. Okay, bye-bye. Punta lang akong kantin. Okay. Gagawin ko ang lahat, pati ang thesis mo. Oo na. Sa tingin mo ba, dapat umamin na ako? Pag sinagot ko ba yan, mag-focus ka na dito sa research natin. Oo. Okay, umamin ka na. For sure naman, alam na rin yung crush mo siya. Halatang halata ka kaya. Totoo ba? Kung nakikita at naririnig mo lang yung sarili mo, Theo, tuwing kausap mo si Iris. Sa Foundation Week ba, mag-i-invite ulit kayo ng banda? Oo naman. Okay. Paplanuhin ko na. Pwede na ba tayong gumalik sa research? Ay, oo nga pala, sorry. Kat! May kasalanan ka sa aking maharot ka. Ano? Ako ang SSG President. Ni hindi ka man lang nagpaalam sa akin na kukontratahin mo yung isang banda para mag-dedicate na kanta kay Iris? Paano mo nalaman? Sinabi nila sa akin. Ready na ba sila? Ready na. Theo, pag talaga ako napagalitan, sinasabi ko sa'yo. Hindi yan. Kinakabahan ako. Nakita mo na ba si Iris? Ayun o, may kasamang lalaki. Sino yan? Aba, malay ko. Theo! Iris! Buti nakita ko kayo. May tickets pa kaya para dun sa event mamaya? Meron pa. Meron ako dito. Ayun, pabili ako, Kat. Eto kasing boyfriend ko, hindi nagsasabing pupunta siya eh. Ayan tuloy, hindi ko na ibili agad ng ticket. Boyfriend? Oo. Babe, si Theo nga pala. Siya yung sinasabi ko sa'yo na best friend ko dito. Tapos si Kat, friend ko rin. Guys, si Tony nga pala, boyfriend ko. Hi guys, nice to meet you. Hello. Kailang naging kayo? Last week lang. Sorry, hindi ko nakwento, Theo. Okay lang yun. Sige, mag-iikot-ikot lang kami, guys, ha? Sige. Bye! Bye! Bye guys! Ayun lang. Grabe, moreno rin siya. Matangkad, pogi, nakasalamin. Parehas pa kayo ng gupit. Parang ikaw lang din yun, Theo, eh. Sana ikaw na lang yung ginawa ni Iris. Kat, pasabi na lang dun sa banda. Huwag na nilang kantahin yung nare-request ko. Uwi na ako. Mga kamarkada, aaminin ko, medyo nagtampo ako kay Iris. Hindi lang dahil hindi ko naamin sa kanya yung feelings ko, pero dahil sa tinagal-tagal naming magkaibigan ay hindi man lang niya nabanggit sa akin na may boyfriend pala siya.
Hindi ko alam kung petty lang ba ako dahil alam ko namang hindi ako entitled sa impormasyon na yon, pero ang sakit lang talaga sa part ko. Ang sakit umasa. Ang sakit malaman na taken na pala yung taong gusto mo. Minabuti ko na lang na isang tabi lahat ng feelings ko at mag-focus na lang muna sa paghahanda para sa college entrance exams. Next, trigonometry naman. Ay, antok na ako, Theo. Alas 8 pa lang ah. Ang dami na nating na-review. Bukas na lang uli. Paano ka papasa sa dream school mo niyan? Ay, culinary naman course ko. Aanin ko ang trigonometry kapag nagluluto na ako. Hindi ka makakapagluto sa culinary course kung hindi ka papasa dun sa school. Pwede bang matulog muna ako ng 1 hour tapos review na ulit tayo? Hindi pwede. 8 na eh. Uuwi na ako sa amin mamayang 9 p.m. Dito ka na matulog. Kilala ka na naman nila Papa eh. Ayoko. Pagtitimpla na lang kita ng kape. Ayoko. Antok na ako eh. 3 subjects na yung na-review natin. Sige na nga. Bukas na lang ulit. Uuwi na ako. Bye-bye. Theo. Dito ka muna. Anong gagawin ko? Wala. Dito ka lang. Usap tayo. Akala ko ba antok ka na? Gusto pa kita makausap eh. Anong pag-uusapan natin? Yung love life mo. Wala naman ako nun eh. Bakit nga wala pa? Kailan ba magiging kayo ni Kat? Ha? Loko, may girlfriend yun. Ha? Totoo ba? Oo. Tsaka magkamag-anak kami. Yung mami ko tsaka yung papa niya magpinsan. All this time akala ko may crush ka kay Kat. Wala. Ano ba yan ang weirdo mo? Erereto na lang kita. Ayoko. Bakit? May gusto na ako eh. Hoy, sino yan? Bakit hindi ko alam? Wala. Taken na rin naman siya kaya hindi na pwede. Hoy, sino nga? Basta, secret ko muna. Saka ako nasasabihin sa'yo. Ito naman eh. Uuwi na nga ako. Hoy! Gabi na rin eh. Uuwi na ako. Sige na nga. Bye-bye. Theo. Wala. Never mind. Umuwi ka na. Congrats! Thank you. Legit na talaga. Magiging abogado ka na. Pwede ka nang gumawa ng krimen. Ako bahala sa'yo. Gago. Teka, bakit parang hindi ka masaya? Hindi pa nagpaparamdam si Iris eh. Ito naman, baliw na baliw kay Iris. Bakit, magjowa ba kayo? Wait, eto na. Hello, Iris? Theo, Teka, okay ka lang ba? May nangyari ba? pwede mo ba akong puntahan dito sa bahay? Sige, papunta na ako. Okay, ingat ka ha. Teka lang, Kat. Kailangan ko puntahan si Iris. Hindi ba tayo magsi-celebrate? Next time na lang. Kailangan ako ni Iris eh. Okay, ingat ka. Hulog na hulog ka pa naman sa kanya. Ewan ko sa'yo. Iris? Theo, Ano nangyari? wala na kami ni Tony. Ha? Ano nangyari? Nahuhuli ko siyang may kalandiang ibe. Gago yun ah. Asan siya ngayon? Theo, dito ka lang. Ayoko ng away. Gusto ko lang ng kasama. Andito ako. Iyak mo lang lahat. Sakit, Theo eh. Alam ko. Ibuhos mo lang lahat.
Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Torpedo. Mga kamorkada, gustong-gusto kong saktan si Tony dahil sa ginawa niya kay Iris. Ang sakit makita na yung taong matagal mo nang gusto ay halos araw-araw umiiyak dahil sa panggagago ng ibang tao. Sa loob ng ilang buwan, ako yung lagi niyang kasama tuwing nalulungkot siya. Ako yung iniiyakan niya. Ako yung sinasabihan niya ng lahat ng hinanakit niya. Sinalo ko lahat. Wala eh. Gusto ko siya. Pero hindi ko rin naman kayang i-pursue yung feelings ko para sa kanya, lalo na't alam kong hindi pa siya handang pumasok sa panibagong relasyon. Kaya dating gawi, ibinaon ko lang uli yung nararamdaman ko at sinabing magfo-focus na lang ako sa pag-aaral ko, lalo pat scholar ako at may grades na kailangang i-maintain. Mabuti na lang din talaga't nakilala ko si Sam, ang dormmate ko na political science din ang kurso. Hindi nga nagtagal at naging close na rin siya sa amin ni Iris. Hi, bro. Hello. Need mo ba ng help with that? Hindi, okay na ako. You sure? Oo. I'm Sam nga pala. I'm your roommate. Theodore, pare. Theo na lang. Theo? Saglit! Oh, I got it. Hi. Hello, si Theo. Iris! Theo! Si Sam nga pala. Siya yung roommate ko. Hi, Sam. Iris pala, best friend ni Theo. Oh, nice to meet you, Iris. Naayos mo na mga gamit mo? Oo, tara, lunch. Tara. Tara, Sam. Sure, saan niya gusto? Kahit saan. Kahit ano naman kakainin nito ni Iris eh. Grabe ka sa akin. May masarap na chicken place dito eh. Gusto niyo ba i-try? G! Oh, wait, Iris. Dito ka naman nagda-dorm? Oo, dyan lang ako sa babang floor. Nice! What's your course? Culinary. Wow, Eddie, you can cook for us na lang pala. Oo nga. Gagastos pa tayo sa pagkain eh. Pwede mo naman kami ipagluto. Next time, nasa iisang dorm lang naman tayo eh. Pwede tayo mag-meet parate. Okay, I look forward to that. We can have study sessions din para may kasama akong mag-aral, di ba? G! G! Cheers! Cheers! Hoy, Theo, dahan-dahan kasi. Pang ilang beer mo na yan baka malasing ka. Hindi ka pa naman sanay uminom. Hindi pa naman ako lasing eh. Sam, pakiabot nga ng tissue. Pupunasan ko lang tong t-shirt ni Theo. Bakit? Nabasa, oh. Oh, here. Ayan, okay na. Oh, spin the bottle na ulit. Iris! Okay, ako magtatanong. Go! Wait lang, nag-iisip ako eh. Ang tagal! Ito na. Anong type mo sa lalaki? Ay, ang showbiz naman yan. Eh, curious ako eh. Yung last boyfriend mo kasi gago. So, kailangan ko malaman. Red flags ba talaga yung mga type mo? Hoy, grabe ka, hindi no. Gusto ko yung matalino, gwapo, soft-spoken, maalaga, mabait. Parang ako lang yun ah. Mukha mo, narinig ko yun. I think I also fit that description eh. Ang kapal naman ng mga to. Pero sige, to be fair naman, kayo yung standard ko. Bakit naman ako hahanap ng lalaking lolokohin lang ako? Grabe yung princess treatment sa akin ng mga best friend ko. Tama, never settle for less. Correct! Kami yung standard mo? Oo, pero itigil na muna natin to kasi lasing ka na.
Babalik na ako sa dorm ko. Hatid na kita. Kaya mo pa bang maglakad, Theo? Wag na, okay na ako. Dito ka na lang, Theo. Lasing ka na eh. Ikaw, Sam? Hahatid kita sa room mo. Ay, wag na. Bababa lang naman ako ng floor eh. And, hindi ba kita pwedeng samahan bumaba? Ay, sige na nga. Bye, Theo. Bye. Anong problema mo, Theo? Bumisita ka lang ba dito para sumigaw? Sabi ni Iris, ako yung standard niya sa lalaki. And? Baka ibig sabihin nun may chance na ako. O ano naman kung sinabihan ka niyang cute? Hindi ka pa rin naman naamin. Aray ko naman. Alam mo ba, tinanong ako ni Papa dati kung gusto ko raw ba na dito ka na rin patuloyin. Para raw may kahati ako sa mga bills. Tapos hindi ako pumayag. O tapos? Alam mo kung bakit hindi ako pumayag. Kasi alam kong araw-araw kong maririnig yung katorpihan mo para kay Iris. Di naman ako torpe. Anong tawag sa'yo? Tanga. Aba! Kasi isipin mo, Theo. Lagpas 1 taon mo nang gusto si Iris. Hindi ka pa rin umaamin. Alam mo, mas gwapo ka naman dun sa ex niya eh. Mas matalino ka. Mas matangkad ka. Mas mukha kang naliligo. Pero alam mo kung bakit mas pinili siya ni Iris kesa sa'yo? Bakit? Kasi siya umamin. Ikaw, hindi. So never kang naging option. So kung sabihin ko na ba sa'yo na ready na akong umamin, tutulungan mo ako? Sure ka na ba dyan? Sure na sure na. Mga kamarkada, 3 years na akong may gusto sa kanya. Hindi ko alam kung may chance ba ako o kung mababasted ba ako. Pero ang alam ko lang, ayoko nang itago yung feelings ko. Agad ako nagplano. Ilang linggo rin ako nagpapatulong kay Kat dahil alam kong gusto ni Iris ng mga romantic setup. For the first time in a long time, desidido na akong aminin ang feelings ko. Pero hindi ko inaasahan na agad din pala akong masasaktan. Sam! Kapag halimbawa mayroon kang gustong babae, paano mo sasabihin sa kanya na gusto mo siya? Huh? What do you mean? Paano ako aamin? Oo, as in, aayain mo ba siyang kumain sa restaurant o dadalhin mo siya sa park? Paano ba? Well, it depends eh. Minsan, pinagpaplanuhan ko pero mas madalas kasi spur of the moment lang. When the moment feels right, masasabi mo na lang. Ah. Why? Do you like someone ba? Hindi, nanghingi lang din kasi ng tips yung tropa ko eh. Wala naman akong alam dun. Sus! Ikaw aminin mo na may crush ka na, no? Wala nga. Bakit ikaw, meron? Meron, pero di ko na siya crush eh. Kami na eh. Totoo ba? Gagi, kailan pa? May girlfriend ka na? Basta, I can't tell you yet kasi gusto niya muna to keep it private. Pero pag okay na, sasabihin ko sa'yo lahat ng details. Paano naging kayo? Wala. I like her na nung una ko pa lang siyang nakita eh. So, ayun, message her constantly. Lagi ko siyang inaaya, gumala. Tapos, long story short, nung umamin ako, mutual naman yung feelings namin. So, ayun, naging kami. Hanip? I can't tell you the details pa. Pero, ang masasabi ko lang is, I really, really like her. And super lucky ko na she likes me back. Grabe naman yun. Kaya nga ang tip ko dyan sa friend mo, just shoot your shot, man. Kung gusto mo talaga yung tao, you should take the risk. Okay, copy. Kung bigyan ko kaya siya ng maraming flowers? Meron ka rin bang maraming pera? Paano ba? Kung ayain ko kaya siyang maggala, kaming dalawa lang tapos dun ko sabihin sa kanya. Di gawin mo. Kaso parang di romantic eh. Alam mo, Theo, wala naman kasing formula dyan. Hindi yan one size fits all. So ano pwede kong gawin? Alam mo, kung talagang ready ka na umamin, masasabi mo na lang siya sa hindi mo ina-expect na panahon. Kasi nga yung una kong plano, yung sa theme park. Diba? Tapos sabi mo naman, ang corny nun. Wag mo kasing i-overthink masyado. Paano hindi? Amin ako sa best friend ko. Speaking of best friend, eto na nga, tumatawag na siya sa akin. Hello, Iris? Hello, Theo.
Iris? Umiiyak ka ba? Busy ka ba? Pwede ba tayo magkita? Oo naman. Ano ba nangyari? Si Sam kasi. May ginawa ba sa'yo si Sam? Nag-away kasi kami. Mamaya ko na lang i-explain. Pwede mo ba akong puntahan? Sige. Papunta na ako. Una na muna ako, Kat. Hay nako, basta talaga si Iris, lagi kang available. Malamang. Malamang, martir ka eh. Loko to ah. O sige na, ingat ka sa biyahe. Iris! Theo. Ano nangyari? Bakit kayo nag-away ni Sam? Theo, huwag kang magugulat ah. Bakit? Ano yun? Kami na kasi ni Sam. Huh? Simula nung unang meeting namin, nag-uusap na kami eh. Tapos naging kami nung last time na uminom tayo. So yung ideal type pala na tinutukoy mo nung time na yun si Sam? Oo, tapos ngayon nag-away kami agad kasi nagselos ako dun sa babaeng kasama niya kanina. May iba siyang kasama? Oo, pinsan niya eh. Hindi ko naman alam na pinsan niya pala, kaya ayun. Sorry ako ng sorry, pero hanggang ngayon hindi niya sinisin yung mga message ko. Ay, teka, Theo, umiiyak ka rin? Hindi. Sinisipon lang ako. Naulanan kasi ako kahapon. Anong gagawin ko, Theo? Galit sa akin si Sam. Hindi ka naman matitiis nun. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko rin siya. Legit ba? Oo. Maayos niyo yan. Kayo pa. Mga kamorkada, ang sakit isipin na hindi lang isa, kundi 2 beses ito nangyari sa akin. Kung kailan handa na akong umamin, saka ko naman malalaman na hindi na pala pwede. Na may boyfriend na pala si Iris. Ang mas masakit lang ngayon, kaibigan ko pa yung iniiyakan niya. Sa totoo lang, pwede naman ako magpaka-selfish. Pwedeng hindi ako makialam sa kung ano mga away nila, pero wala eh. Sabi nga ni Kat, tanga ako, martir. Kaya naman kahit gaano kasakit, ay ako pa mismong gumawa ng paraan para magbati si Iris at si Sam. Kaya kong tiisin ang sarili ko, pero hindi ko kayang makitang malungkot si Iris. Theo. Hoy! Theo! Ha? Hindi ka pa ba babalik sa dorm mo? Akala ko baka kausapin mo si Sam. Malas ko, Kat. 3 years. Hindi ko man lang nasabi sa kanya tapos ngayon, nagmumukmuk ako kasi sila na pala ni Sam. Baka hindi talaga siya yung para sa'yo, Theo. Kaso kasi, siya yung gusto ko eh. Hindi naman sa lahat ng oras, pwede nating ipilit yung mga gusto natin eh. Ngina kasi ng loob ko, putya na yan. Hindi ko man lang nasubukan. 3 taon oh. Sa tinagal-tagal ng panahong yon, wala akong ginawa. Sabi ko nung senior high kami, ihintayin ko munang makamove on siya kay Tony. Nung freshman college kami, sabi ko, magpa-focus na lang muna ako sa grades ko. Tapos ngayon, kung kailan handa na akong sabihin, may iba na pala siya. Sa dinami-rami ng tao si Sampa. Ang bulag ko naman, hindi ko man lang nakita. Alam mo, Theo, hindi mo naman kailangan kausapin si Sam eh. Problema nila ni Iris yun. Hindi mo kailangan makisingit.
Pero kasi, nagsabi ako kay Iris na kakausapin ko si Sam eh. Kahit mas masasaktan ka lang? Oo. Si Sam na ba yan? Oo. Alis na muna ako, Kat. Okay. Theo, kung kailangan mo ng kausap, punta ka lang dito. Thank you, Kat. Theo, you're here na. What's up? Bakit gusto mo makausap? Kasi dude, sinabi na sa akin ni Iris yung sa inyo. Sorry, hindi ko nasabi sa'yo, dude. Iris wanted us to be private kasi muna eh. Okay lang, alam ko naman yun. Pagdating sa love life niya, masikreto talaga yung si Iris. Actually, alam kong hindi ako dapat makialam sa kung anumang away yung meron kayo. Pero kasi, parehas ko kayong kaibigan eh. At ayaw kong makita na nag-iiwasan kayo o basta in bad terms kayo. Feel ko may ipit lang ako pag ganun nangyari. Oh, don't worry, Theo. Kakausapin ko naman siya eh. Nagtampo lang talaga ako sa mga sinabi niya about my cousin. Nag-jump siya agad sa conclusions without listening to my explanation first eh. May trauma kasi siya dun sa ex niya. Nag-cheat sa kanya, so feel ko nag-flashback lang sa kanya yung na-experience niya dati. Oh, I understand naman, pero I'm not like that kasi and I hope she learns to differentiate me from her ex. Hindi naman ako pumasok sa relasyon na to para lang saktan siya. Siguraduhin mo lang, kundi ako talaga makakaaway mo. Well, happy naman ako na you're there to protect her. Thank you, Theo. So, ayusin nyo naman to, di ba? Oo naman. Ang corny nito pakinggan pero Iris is one of a kind talaga. Hindi ko naman ata kakayanin na pakawala na lang siya dahil sa maliit na away lang. One of a kind talaga. Alam mo, na-surprise nga ako na hindi ka nahulog sa kanya. Lagi mo lang siyang tinitrita sa baby sister. Oo. Baby sister. Isip bata kasi talaga yun eh. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin to, pero I trust you naman, bro. Alam ko namang wala kang gagawin sa info na to. Bakit? Ano ba yun? Alam mo bang Iris had a crush on you nung senior high kayo, pero never niyang inamin kasi she knows na you look at her like a sister eh. Totoo ba? Putya, ang weird naman nun. Buti hindi siya nagda-move sa akin, no? Ang awkward siguro nun. Diba? That's what I told her nga eh. Parang di ko ma-imagine na hindi platonic yung samahan namin. True! Sige na, I'll go to Iris na. Ayoko rin naman patagalin pa tong away namin eh. Sige, ingat ka. Thank you, dude. Salamat ah. Sige lang. So may pag-asa pala ako dati. Kat! Catherine! Pasok. Dito muna ako matutulog ah. Umiyak ka ba? Bakit magayang mata mo? Hello, Theo. Asan ka? Ay, nandito ako kina Kat. Bakit? Ay, lilibre pa naman sana kita. Anong oras balik mo dito sa dorm? Dito ako kina Kat makikitulog eh. Ha? Bakit? Wala. Nagpapatulong siya sa school. Oh, sige, bukas na lang. Thank you nga pala ha. Okay na kami ni Sam. Wala yun. Malakas ka sa akin eh. Corny mo. O sige na, tulungan mo na si Kat dyan. Bye! Bye! Mwah! Ano yun? Wala. Tumawag lang si Iris. Okay na raw sila ni Sam. Eh ikaw, okay ka ba? Ang tanga-tanga ko, Kat. Theo naman. Ako lang pwedeng magsabi sa'yo nun. Hindi mo pwedeng sabihin yun sa sarili mo, no? Sa tanga ko eh. Tama na. Ang tanga ko eh. Ang duwag-duwag ko.
Mga kamarkada, si Iris ang first love ko at magsisinungaling ako kung sasabihin kong wala talaga akong feelings para sa kanya. Pero malaki ang respeto ko sa relasyon nila ni Sam at mahalaga silang pareho sa akin. Kaya minabuti kong dumistansya na lang muna ng konti. Lumipat ako sa condo ni Kat nung third year college. Nagpaka-busy ako sa pag-aaral hanggang sa matapos ko ang degree ko. Ngayon ay pareho kami ni Sam na nasa law school, pero sa isang school sa Makati ako pumapasok, habang si Sam nasa Maynila pa rin. Si Iris naman ay nagtatrabaho sa isang pastry shop, at sa totoo nga niyan, magmo-movie na silang dalawa ni Sam sa isang kondo. Masaya ako na masaya sila. Yun lang ang masasabi ko. May konting kirot at panghihinayang pa rin kapag binabalikan ko lahat ng mga naging desisyon ko. Pero siguro nga ay hindi talaga si Iris ang para sa akin. Siguro may iba pang darating. At sana sa panahong yun, hindi na ako duwag. Dito ko na po tatapusin ang aking storya. Maraming salamat po, mga kamarkada. Lubos na gumagalang. Theo. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Torpedo. Hello po mga kamarkada. Ako po pala si Gio, 23 years old at graduating multimedia arts student. Matagal na po akong fan ng programa nyo at madalas nga kapag stressed ako sa schoolworks ko lagi ako nakikinig ng mga storya nyo para mabawasan yung stress ko at medyo kiligin naman ako. Single since birth po ako. Ang saklap isipin na 23 na ako pero hindi pa rin ako nagkakajowa. Alam kong para sa iba bata pa naman talaga yung 23 at hindi ako dapat magmadali sa paghahanap ng love life, pero kasi may isang beses na akala ko nahanap ko na yung taong para sa akin. Akala ko may pag-asa na ako. Akala ko for the first time in my life aasenso na ang buhay pag-ibig ko. Gio! Ha? Tawag mo ba ako? Ay, hindi. Ano nga? Kanina pa Hindi ka nakikinig na hinayupak May iniisip lang. May iniisip o may tinitingnan? Tumigil ka nga. Ako pa. Ikaw tong ayaw tumigil sa paghabol dyan kay Lay. Uy! Shh! Kang maingay. Salatang halata. Kahit hindi ka pa umamin, alam na ng buong klase na crush mo siya. Alam mo, susuntukin na kita Tsaka anong paghahabol sinasabi mo wala namang something sa aming dalawa. Hindi nga kami close Sad boy naman agad. Umamin ka na kasi. Ano nga aminin? Ay, takte. Bakit ka ba nagugulat? Hina mo naman, Ronnie. Gulat ka agad Wala nga aminin. Magsitigil nga kayo. Lay! Yo! Uy, gago. Pahiram ako nitong ballpen mo, ha? Go lang! Thank you. Takte. Yung panic ni Gio. Halatang halata Napakasira ulo niyo talagang dalawa. Yun, nag-email na si Ma'am Kat. Oh, wala raw klase. Papacheck up daw siya. Kaso, nag-iwan naman ng activity. Uy, sabi naman ng midterm activity niya. Pucha, ikaw pa partner ko, Ronnie. Swerte mo. Ikaw, Gio, sino partner mo? Si Lay. Sino? Gio, hi! Hello. Tayo partners. Oo nga Free ka ba mamaya? Pag-usapan na natin. Mamaya? Ang aga naman, Lay. Next week pa yung pasahan ng first assignment, Ano pala ngayon? Tuesday. Magiging busy kasi ako kaya gusto ko sanang masimulan ng maaga. Free naman ako. Go lang. Saan mo gustong gawin? Hoy, anong gagawin niyo? Gago. Doon na lang sa coffee shop sa tapat, mga 4 p.m. Game ka? Sige ba? Okay, see you. See you. Uy, nga kayong magulo. Huwag ka magulo, pero kinikilig ka. Siyempre.
Ano bang trip itong dalawang to? Ano, Gio? Dumating na ba? 2 oras ka na dyan ah. Mas excited pa kaysa sa akin eh. Gio! Lay! Sorry ha, sobrang nalate ako. Nagpa-laundry pa kasi ako eh. Okay lang. May binili ka na ba? Oo. Ito, Spanish latte. Tsaka binilhan pala kita ng matcha latte. Kaso, natunaw na yata yelo. Hala, dapat hindi ka na bumili. Pero thank you ah. Favorite ko pa naman to. So, saan mo gustong mag-start? Ikaw bahala. Ikaw ba? What if ang gusto kong start is dinner? Dinner? Tayong dalawa lang? Oo, G. 6 na rin kasi. Gutom na ako. Game, dinner. Yes, tara. Lipat tayo dun sa may rice mill. Tara. Mga kamorkada, freshman pa lang ako, crush ko na si Lay. Nakilala ko siya dahil classmates sila ni Andy nung high school at siya rin mismo ang nagpakilala sa akin kay Lay. Pero may boyfriend kasi siya noon kaya dinistansya ko yung sarili ko sa kanya tsaka tinry ko na pigilan yung feelings ko. Kaso, sa kasamaang palad, 3rd year college na kami at siya pa rin talaga. Ay nako! Blackmates kami nung freshman at naging magkaklase kami sa iba't ibang subjects nung 2nd at ngayon 3rd year. Pero sa 3 taon na yun, hindi kami naging close. Sobrang awkward ko kasi. Literal na tumitigil sa pagpa-function yung utak ko pag malapit siya sa akin. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para kausapin siya at lumapit sa kanya. Siguro, isang malaking factor doon dahil alam kong single na siya ngayon at wala nang babakod sa akin kung lumapit man ako sa kanya. At dahil partners kami sa animation project, talaga nga namang abot langit yung kilig ko dahil halos araw-araw kaming magkausap. Okay, bago. What if yung main character natin isang perasong cookie? Cookie? Oo! As in yung pagkain na cookie? Oo, anong cookie ba iniisip mo? Wala. Nagulat lang ako na yun yung gusto mong bida. Sus, ikaw ah. Lah, ikaw kaya? Kung ano-anong iniisip mo. Sarap mong asarin. Anyway, ayun nga. Cookie yung main character natin tapos gusto niyang makapunta dun sa kabilang side ng table. Ang kaso, puro langgam yung table. Ano ba itong ginagawa natin? Seryoso yun! Langgam yung kalaban ng cookie? Oo nga! Bakit ka ba natatawa kapag tayo talaga bumagsak, Gio ah? Ang funny kasi ng cookie. Okay, anyway. Basta kailangan niyang makarating dun sa kabilang dulo nang hindi nakakain ng mga langgam. I-animate natin yun? Oo, ang dali-dali i-drawing ng cookie Simplihan lang natin para mas cute. Ikaw ba, may iba ka pa bang idea? Wala na So, okay ka na dito. Ito na yung concept natin. G. Sige, okay na Oh, saan ka pupunta? Tapos na yung meeting natin, di ba? Hindi ba natin gagawin yung storyboard? May lakad ka ba? Oo sana Next time na lang natin gawin yung storyboard or kahit online na lang. Balitaan mo ko kung kailan ka free. Sige. Bye! Bye! Ano na? Hindi pa rin nagre-reply. Ano ba yan? 5 oras ka ng scene, boy. Hindi na magre-reply yan. Nega mo. Baka kasi nakakahalata na na gusto mo siya. Sino ba naman kasi magsasabi na gawin nating storyboard sa coffee shop tapos doon tayo ng sine? Sagot ko, si Raulo. Ano ba? Pinag-overthink mo ako Mag-overthink ka talaga. Ang pangit ng mga banat mo Mas pogi pa yung mga linyahan ko Yung totoo, kaibigan ko ba talaga kayo? Sa kasamaang palad. Ayun! Anong sabi? Game daw siya gumawa ng storyboard. Naka ng... Pero hindi raw siya makakapagsini. Bogs! Sawi! Oh, at least may coffee date ka. Midterms na may konting date. Okay na yun. At least magkasama kami.
Wait, nag-message ulit. Pero if wala kang gagawin after natin mag-storyboard, punta ka sa birthday party ko. Nax, close na sila. May invitation na sa party. Baka na talaga, Gio. Mas matagal kaming magkakilala ni Lay pero ako, hindi na i-invite. Paano kung crush niya rin ako? Dululo! Grabe, triple text na. Isama mo rin si Andy. Yon, baka crush din ako ni Lay, ha? Si Raulo. Anong Wag na, di ko nasasabihin. Baka masaktan yung isa dyan eh. Talaga to. Sabihin mo na. Wag na, mag-celebrate ka na lang na may coffee shop date ka na, may birthday party ka pa mamaya. Ano nga? Pinag-overthink mo lang ako eh. Ang i-overthink mo kung anong regalo ang ibibigay mo kay Lay. Andy! Aray! Sabihin mo na, baka mabaliw na ako dito eh. Baliw ka naman talaga eh. Kasi nga, closed party kasi yung mamaya. Alam ko, bilang lang yung mga taong in-invite niya kasi nagpa-reserve lang siya ng table sa Makati. O tapos? Tapos, nakita kong nag-post si Philip. Si Philip? Wow, si Philip. Sana makilala ko rin kung sino si Philip. Yun yung isa pang humaharot kay Lay. Alam ko kasi, invited siya, pati yung tropa niya, si Chelsea. Kaso, nag-post ngayon si Philip ng picture ng aso niya, sinugod sa vet. Anong connect nun sa kung bakit kayo na-invite? Ay, ang slow. Kaya kami na-invite kasi hindi na makakapunta si Philip at dahil hindi na rin pupunta si Philip, di rin pupunta si Chelsea. So, ibig sabihin, kami yung pinalit ni Lay. So second choice lang kayo? Mismo. Aray! Second choice? Ox lang. Di naman masakit. Parang kagat lang ng dinosaur. Joke. Mga kamarkada, kung nasa high school setup tayo, si Lay yung campus crush. Matalino, mabait, maganda, lahat na. Crush ng bayan talaga kaya hindi na ako nagtataka na maraming umaaligid sa kanya. Ang sakit lang sa feeling na hindi talaga ako yung first choice niya. Pero okay lang. Naintindihan ko naman na hindi pa talaga ako magiging first choice dahil hindi pa kami ganun ka-close. Kaya pagkatapos ng birthday party niya, sabi ko sa sarili ko, I will try harder. I will shoot my shot. Hoy! Grabe, hindi tayo pinapansin. Gio! Ha? Wala na to. Hulog na hulog na. Tingnan mo yung ngiti, oh. Tingnan mo. Pucha, baliw na baliw. Ano mong trip yung dalawa? Hoy, malamig na yung pagkain mo. Kakainin ko yan. Sige. Ge? Oo nga, libre ko na si Ian. Hoy! Ano? Anong meron? Sige na nga, ito na. Ito na? Araw-araw na kami nag-uusap simula nung birthday ni Lay. Araw-araw mo rin naman kaming kausap pa. Ba't di ka kinikilig sa amin? Kadiri! Alam mo, Ronnie, kung ano-ano na lang talaga pumapasok sa utak mo eh. Bilis na, kwento na. Ito na nga. Medyo naglalandian na kasi kami. Lo! As in, sinasabihan niya yung mga banat ko. Literal, sabi ko, pa-joke naman to ha, pero sabi ko, akala ko nga sa hagdan ako mahuhulog. Sa'yo pala. Ronnie? Tapos sabi niya, sasaluhin daw niya. Shit! Yun na yun? Siyempre marami pa, pero hindi ko nakukwento. Pero mamaya, lalabas ulit kami. Uli? Bakit? Kailan ba huling gala nyo? Nung isang araw. Dapat nga nung Martes pa kami magkikita kasi inaaya ko siya sa Cubao. Pero hindi raw siya pwede kasi kasama niya si Chelsea. Yung Chelsea, yung tropa ni Philip? Oo. Pero hindi nila kasama si Philip ha. Silang dalawa lang ni Chelsea. Girls night daw. Sus! Ayaw ka lang makita nung Martes. Tumigil ka nga. Ayan, nag-text na ulit siya. Anong sabi? Maliligo na raw siya. Alis na rin ako. Adik, excited masyado. Uuwi pa kasi ako. Magbibihis din ako. Ang pangit itong suot ko. Ay, sinlababo masyado. Wala lang kayong love life. Sige na, una na ako. Bye! Bye! Paano kung bike tayo? Hindi ako marunong eh.
Turuan kita, ako bahala. Baka mamaya matumba ako, masaktan pa ako dyan. Hindi ka masasaktan, aalalayan naman kita. Sasaluhin mo ako? Oo naman. Naks. Pero wag na, hindi naman na kailangan. Tsaka medyo madilim na rin ayoko na magbike. Di kumain na lang tayo. Ha? Kakakain lang natin Baka gutom ka ulit Puputok na nga yun siyan ko sa dami ng kinain natin Upo na lang muna tayo dito. So, anong paborito mong number sa electric fan? Grabe, first time kong marinig yung tanong na yan Oo nga sobrang original. Pero ano nga ba? Siguro 5. Baka bagyo na yung electric fan na yan Ikaw, anong paborito mong medyas? Yung kaliwa o yung kanan? Shish! Grabing tanungan naman yan. Sorry, nag-chat lang si Chelsea. Go lang. Grabe naman yung magjowa dun. Alin dyan? Ang dami Ay no, yung konti na lang magkikis na. Oo nga Kiss! Uy! Loko ka. Kasi halata naman gustong-gusto nila isa't isa Halata naman gusto nilang ikis yung isa't isa. Nagpapaligoy-ligoy pa. Ikaw ba? Pag may gusto ko sa isang tao o kaya may gusto sa iyo yung isang tao, mas trip mo kung magiging straightforward na lang siya? Oo naman. Ayoko ng mga slow burn na yan. Para sa akin kasi kung may aaminin ka, umamin ka na. Paano kung sabihin ko ngayon na gusto kita? Ha? Matagal na kitang crush, Lay. At gusto sana kitang ligawan. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Backburner. Mga kamarkada, pumayag siyang magpaligaw! Hindi ko ngayon alam kung saan ko isisilid tong kilig ko. Basta kilig na kilig ako. Oo na. Down bad na, pero kung nasa posisyon ko kayo na 3 taon naghintay para sa isang tao, ano mafe-feel nyo? Sobrang saya ko na umamin ako nung gabing yun. Wala sa plano, basta sinabi ko lang kung ano yung feelings ko at naging maganda naman yung reaction niya. Yung mga sumunod na linggo, halos hindi mawala yung ngiti sa mukha ko. Parati kami magkausap, madalas kami lumalabas, at tinahatid ko pa siya sa terminal pa uwi. Oh, di ba? Chivalry is not dead hanggat nabubuhay ako. Lay! Uy, kanina ka pa? Hindi naman. Kakatapos lang din ng klase ko. Tara. Tara, saan ba tayo? Secret. Ako bahala. Bye, Lay. Bye, Charles. Flowers. Ha? Flowers. Aw, thank you, Gio. Ikaw Bakit? Wala lang. May pa-flowers ka pang nalalaman. Kaya nga ligaw So, saan muna tayo kakain? Actually, tada! Uy, ano yan? Bento boxes. Ikaw nag-prepare? Oo naman. Hindi kita madadala sa labas ngayong lunch May klase na ako. Kaya pinagawa mo na lang ako ng lunch. Oo. Sweet naman. High quality jowa material. Sira. Sige na, una na ako. Baka malito ko Ubusin ko lahat to? Oo naman. Ang dami nito. Ang dami ba yan? Ang unti nga. Basta sa'yo lahat yan. Enjoy mo. Thank you, Gio. Got you. Bye-bye na. Bye! Good luck sa klase. See you bukas. Wala ko bukas hanggang weekend may lakad ako. Di chat na lang. See you on Monday. See you! Tol, legit mas masarap to. Masyado ngang matamis yung chocolate na yan. Ito na lang kasi. Ano naman kung matamis? Ikaw bang kakain? Kahit kailan talaga, Ronnie, walang kwenta yung mga banat mo.
Eto na lang kayang white chocolate. Nagpatulong ka pa. Hindi mo rin naman pala susundin yung mga sinasuggest namin. Baka kasi ayaw niya ng mga yan eh. Ano ba kasing okasyon? Bakit mo siya bibigyan ng chocolates? Wala lang. 3 araw kaming hindi nagkita tapos hindi rin siya nagchat-chat. Ayaw ko rin naman na mangulit kasi sabi niya kasama niya ang family niya. Tapos may kadate pala siyang iba, no? Uy, foul! Umalis ka na nga. Joke lang. Bad joke. Baka umiyak tong isa oh. Isa ka pa, Andy. Huwag na nga. Saka na yan chocolate na yan. Oh, yun na ba? Nag-message na? Oo. Ano sabi? Kita daw kami sa classroom niya. Babay na. Hinahanap na ako ng crush ko. Kilig ka na naman. Siyempre. May gusto ka ba sa CAF? Punta ba tayo? Hindi ako gutom eh. Di, tambay na lang tayo. Kahit saan. Saan mo trip? May klase ako ng 2:30. Sige, patugtog na lang ako. May speaker ba sa room na to? May gusto lang talaga akong sabihin, Gio. May nangyari ba? May nagawa ba ako? Hindi, wala. Ano lang kasi. Gusto ko sanang tumigil ka na sa panliligaw. Ha? Bakit? Ano nangyari? May nasabi ba ako? May nagawa ba ako? Hindi. Ano lang kasi, Gio. Hindi ako sure kung kaya kong mag-commit sa kahit ano ngayon. Pero akala ko okay tayo. Okay tayo, pero hindi ko kasi kayang pumasok sa relasyon ngayon, Gio. Hanggang friendship lang talaga ang kaya kong ibigay sa'yo. Oks lang ako mga kamorkada. Umiiyak lang naman ako dito sa Gedli. Joke lang. Pero, totoo na iniyakan ko yung nangyari. Literal na grabe yung anxiety ko at yung pag-overthink ko. Hindi ko alam kung ano nagawa ko. Hindi ko alam kung bakit ginawa nila yun. Kala ko talaga okay kami. Sa buong time na nag-uusap kami, puro harutan at tawanan lang. So, sobrang nagulat talaga ako na biglang ayaw na niya magpaligaw. Nire-respeto ko naman yun. Ang sakit lang talaga eh. Napapaisip tuloy ako kung may kulang ba sa akin? May mali ba sa akin? Bakit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Iyak na lang uli sa Gedli. Akala ko talaga okay kami. Tama na nga yan. Tahan na. 3 linggo mo nang dinidibdib yan eh. 3 linggo ka na rin niyang hindi kinakausap. Itigil mo na yan. Bakit kasi ganun? Papayag siya magpaligaw tapos biglang hindi pa pala siya ready pumasok sa relasyon. Ayaw lang sa'yo nun. Ganun talaga. Irespeto mo na lang yung desisyon niya. Paano kung yung desisyon niya makipagkita ulit sa akin? Ha? Dilulo. Ito, basahin niyo. Gio, free ka ba bukas ng hapon? Gala tayo. Hala! Suspicious. Anong suspicious dun? Nag-aaya lang gumala yung tao eh. Pagkatapos kang deadmahin ng 3 linggo? Huwag mo na yan, huwag na. Wala ka bang tiwala sa tropa mo? Sa'yo, meron. Kaylay? Ewan. Sige na nga.
Pag-iisipan ko muna to. Sis! Tapos mamaya magsistory ka na magkasama kayo. Patingin? Ay, cute natin dyan. Send mo sa akin ah. Sige, sige. Ang ganda naman dito. Diba? Tapos ang sarap din daw ng pagkain kaya medyo excited na ako. Talagang pinareserve mo to para sa ating dalawa? Hindi. Para sana sa amin ng kuya ko. Birthday niya kasi kaso nagka-emergency siya sa jowa niya. Game! Order na tayo, sagot ko. Uy, wag. Magbabayad ako. Wag na, akin na to, promise. Libre ko na kasi ako naman yung nag-aya eh. Sure ka? Oo nga, wait. Post ka, bili. Huh? Post ka, picturean kita, story ko, bilis. Wait lang. Ayos lang ako ng buhok. Okay na yan, pogi ka na. Naman. Okay, 1, 2, 3. Nox! Tag mo ako ah. Of course, tara, order na tayo. Grabe, hindi ba sumasakit yung panga ng isa dyan? Oo nga eh. Di nawawala yung ngiti eh. Tinitignan ko kasi yung pictures namin kagabi. Ang sweet oh. Baliw. Alam mo kung ako yan? Magtataka ako eh. 3 linggo kang hindi kinausap tapos bigla kang aayain mag-date sa Tagaytay? Hindi kasi. Para kanila sana ng kuya niya yun kaso may ganap ata yung kuya niya kaya ako na lang inaya. Kuya? Oo. Gagi. Bakit? Nasa Canada yung kuya nun. Ha? Sure ka ba? Baka naman umuwi. Hindi. Mutuals kami sa IG nun eh. Nag-post pa nga ng picture sa Canada kahapon. Bakit naman magsisinungaling sa akin sila eh? Red flag! Red flag! Shucks. Feel ko alam ko na. Shucks! Ano? Layuan mo na yan. Feel ko ine-etchos ka lang yan eh. Ay, ako. Alam kong ginagago ka lang yan. Ano ba? Pasuspense pa kayo eh. Feel ko para sa kanila ulit ni Philip yun eh. Paano mo nalaman? Kasi nag-story si Philip kagabi. Sinugod niya ulit yung aso niya sa vet, diba? Tapos parang may caption na dapat daw may lakad siya that night kaso biglang nag-seizure ulit yung doggy niyang yan. Di siya na yung pet lover. Siloso naman. Patingin nga ng story. Eto. Si Chelsea ba tong kasama niya? Sila ba? Hindi. Bading niyang si Chelsea. Talagang mag-best friend lang sila ni Philip. Red flag! Mga kamarkada, sabay-sabay! Anong tawag sa akin? Tanga! Simula pa lang naman alam ko nang hindi akong first choice niya. Na reserba lang ako at sa tuwing hindi niya makukuha yung gusto niya galing kay Philip, doon niya ako maalala. Ang hirap magkagusto sa taong gagamitin ka lang pala. Hay nakong pag-ibig to talaga dahil kahit alam kong mali, kahit alam kong walang patutunguhan, pagdating kay Lay, handa akong tapon yung self-respect ko para magpakatanga. Di bale ng second option, at least naging option. Joke lang. Huwag niyo akong gayahin, please. Masakit mahulog sa maling tao. Alright, nandito yung pagkain. Ha? Kanino nga yung spicy chicken? Kay Gio. Oh, Gio, ano yan? Ha? Bakit ka nagsisteam ng damit? May lakad ka? Ay, nako. Kasama mo si Lay, no? Kita-kita, oh. Ano sabihin? Alam mong pipigilan ka namin, no? Ay nako, flagpole ka ba? Bakit ka ba habol ng habol sa mga red flag? Last na to, promise. Kailangan lang daw niya ng kasama. Saan? Sa dinner daw ng high school friend niya. Dinner pala pupuntahan mo. Bakit ka kakain dito? Sabi niya kumain na ako bago umalis kay Kaloy siguro yun. Huy, close din yun kay Philip ah.
Mukhang hindi naman pupunta si Philip Kaya akong inaya niya. Yes naman. At least aware ka na backburner ka. Kung pasuin kaya kita nitong steamer. Baliw. Pag ako talaga napaso niyan, Gio I mean, did he lie though? Oo na. Ako na ang backburner pero last na talaga to. Lay, tama ba tong pinuntahan natin? Ha? Bakit? Akala ko ba dinner? Bakit tayo nasa Bobla? Last minute change lang. Nakapag-book siya ng club last minute? Ewan, basta. Pagbigyan mo na ako, please. Pucha. Kaya pala ako inutusan kumain sa bahay kasi inuman pala to, hindi chibulan. Ha? Wala! Lay! Philip, hi! You're here! Ito, hindi ka makakapunti. No! Baka hanapin ako ni Kaloy. This is Gio nga pala. Yeah, I've heard. Hi, Philip bro. Hello? Ay, sorry. Sagutin ko lang to Hello? Hello, Andy. Gio? Hello, rinig mo ba ako? Walang signal. Lay? Lay? Umalis bro. Saan pumunta? Dumating si Chelsea I think mag-uusap yata sila. Takte, iniwan pa ako. Alam namang wala akong kakilala dito Yeah, gawain niyo yun. Ikaw yung naliligaw sa kanya, di ba? Oh. Word of advice, stop it na lang. Bakit? Para makaporma ka. What? Bro, what do you mean? Hindi ko siya pinopormahan, no? Ha? Di ba ikaw yung isang nanliligaw sa kanya? No, nililigawan niya si Chelsea. Kaya marami kami interaction sa kanya kasi ayaw sa kanya ni Chelsea. Every time lumalapit si Lay, nagpapasama sa akin si Chelsea para meron siyang rescue. Wait, hindi straight si Lay? Bro, she's bisexual. Hindi mo alam? Kaya rin siya nakipag-break sa ex-boyfriend niya kasi she realized na preference niya babae. Hindi ko alam If I were you, titigilan ko na yung paghahabol sa kanya. Alam mo, I think kaya ka lang niya sinama dito para pagsilosin si Chelsea Or baka kasi akala niya hindi pupunta si Chelsea. Pambihira naman Either way, tingnan mo. The moment na dumating si Chelsea, iniiwan ka kagad ni Lay. Look, alam kong hindi mo ko kilala but I'm saying this as a favor. She's not worth it. Huwag mo na siyang habulin ng habulin kasi gagamitin at gagamitin ka lang niya hanggang sa makuha niya yung taong gusto niya. Alam ko. Speaking of the devil, tingnan mo kung paano niya harutin yung tropa ko. Inuuna talaga yung landi. Hindi man lang inisip na binitbit niya ako dito. Ni isang tao wala akong kakilala. What? Sorry, I couldn't hear. Ang lakas ng tugtog. Wala. Uuwi na ako. Thank you sa warning, pare. Good for you, bro. Ingat. Lay! Lay! Yes? Uwi na ako. Bye! Okay, ingat. Ingat? Seryoso? Hindi ko gets. Alam mo, hindi ko talaga alam bakit kita nagustuhan Wala kang kwenta. What the hell? Bye! Gio! Gio, ano yun? Pinahiya mo ako sa harap ni Chelsea. Mahiya ka talaga. Takte, binitbit mo ako dito. Ni isang tao wala akong kakilala tapos iiwan mo ako. Nung dumating yung taong gusto mo, wala ka ng pake kung umalis ako. Ano yun? Ano bang gusto mo? Alam mo, alam ko namang hindi mo ako gusto pero konting respeto naman Gusto kita pero wag mo naman akong gaguhin. Wag mo naman akong gawing laruan. Wag mo naman akong gawing reserba na kapag hindi mo nakukuha yung gusto mo sa ibang tao, sa akin ka tatakbo. Konting awa naman, Lay. 3 taon na kitang gusto. Wag mo namang pagsamantalahan yung feelings ko. Wag mo naman akong gamitin para makuha yung taong gusto mo. Masakit Sorry, hindi ko alam na yun na pala yung ginagawa ko. Hindi. Alam mo yun Consciously mong ginagawa yung mga desisyon na yun. Alam mong gusto kita kaya hingi ka ng hingi ng pabor kasi alam mong hindi ako tatanggi. Ako naman si tanga. Akala ko pag pinagbigyan ko lahat ng request mo, akala ko pag naghintay ka pa ng konti, magkakaroon din ako ng chance. Kaso putya naman, babae din pala gusto mo. Pinaghabol mo pa ako. Paano mo nalaman? Mahalaga pa ba yun, Lay? Nire-respeto ko na hindi mo ako gusto. Hindi mo responsibilidad na magustuhan din ako.
Pero sana kung may gusto ka sa ibang tao, hindi mo na lang din pinaglaruan yung feelings ko. Sorry, Gio. Uwi na ako. Mga kamarkada, pakiplay naman nung national anthem ng mga second choice, oh. Back Burner by Nikki. Nice! Buti na lang, nagising ako sa katotohanan. Laki ng ginastos ko sa kanya, nako! Pero ano pa nga ba magagawa ko? Gusto ko siya eh. Lahat ng gusto niya, handa ko naman talagang ibigay. Sakit lang talaga. Para akong aso. Habol lang habol para sa isang taong wala namang paki sa akin. Pero at least, lesson learned. Sa ngayon, naka-move on na ako. Mas madali talaga mag-move on kapag may kasalanan sa iyo yung tao. Pero nakaka-trauma yung nangyari at feel ko, hindi pa ako ulit ready lumandi. Sa ngayon, focus muna ako sa career ko bilang isang graduating student, mas abala ako sa paghahanap ng trabaho. Wish me luck naman, guys. Dito ko na rin po tatapusin yung kwento ko. Mensahe ko lang sa mga nakikinig, please huwag akong tularan. Salamat po sa Dear MOR sa pagbibigay ng oras sa kwento ko. Lubos na gumagalang, Gio. MOR, ang mga kwento ng puso mo. #Dear MOR, Back Burner.